Ang mga resibong nakalap ngayong hapon. Tatlong lalaki sa Antipolo City nasawi matapos masabugan ng LPG. Hinala ng eksperto, luma o defektibo na ang tangking nabili ng pamilya. Para maiwasan ang ganitong mga insidente, mas pinaigting ng mga otoridad ang operasyon laban sa mga planta ng LPG na hinihinalang lumalabag sa patakaran. Tulad na lang ng isang planta sa Bulacan. Sumabog yan, sino mo pagbintangan yan? Kawawang taong bayan, di ba? Nanginginig ang mga kamay at tila napaiyak na lang sa takot ang isang binatilyo nang imbitahan sa barangay ang kanyang amain. Hindi lang po siya yung gusto yung saksakan po, parang kami rin. Ano man reklamo, bibigyan tugon. Bawat hinaing at problema, hahanapan ng solusyon. Ito ang bago ninyong sandigan, hindi palalampasin ang mga tiwali at maling gawi. Dito, walang ligtas ang abusado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ang resibo. Magandang hapon, ako po si Emil Sumangil. Nakatanggap ang mga otoridad ng isang mainit na reklamo tungkol sa isang planta sa Marilao, Bulacan na di umano'y nag-ooperate at nagre-refill ng LPG o liquefied petroleum gas tank nang walang permit. Oh my gosh! Inaksyonan niya ng mga operatiba kasama ang resibo. Dahil sa sira-sirang mga pader at kasangkapan, tila nasabugan ng bomba ang tindahan na ito sa Antipolo, Rizal. Ang salarin, ang liquefied petroleum gas o LPG tank na kanilang ginamit. Nakiramay sa mga nasawi ng insidenteng ito at kung inyong makikita, nakaburol pa ho hanggang sa kasalukuyan ang dalawa ho sa mga biktimang nasawi ng pagsabog ng tangke ng LPG. Nagulat po ako, bigla namatay po yung electric fan namin. Lumabas po ako, yun nga po, nakita ko nga po yung ginagawa ni Papa. Parang pinipigilan niya po yung leak. Tinatakpan niya ng basahan. Ay yung tangki po na yun, kahit tanggalin yung regulator po, hindi, nag-leak pa rin, tuloy-tuloy pa rin po yung singaw po. Dahil sa napansing tagas, pinapunta ng ama ni Jonathan ang nagde-deliver ng LPG sa kanila para i-check ito. Pero, nang buksan ang kalan, sumabog ang tangke ng LPG. Dahil sa lakas ng pagsabog, halos malapnos ang buong katawan ng tiyuhin ni Jonathan, pati na rin ng kanyang tatay at ang nag-deliver sa kanila ng LPG. Sobrang init po ng pakiramdam ko po nun, halos parang hindi po ako mapakali. Naitakbo pa sa ospital ang mga biktima pero makalipas ang isang linggo, isa-isang binawian ng buhay ang kanyang ama, tiyuhin at ang taga-deliver ng LPG. Dito ho nangyari yung mismong insidente. Mula ho rito sa kanilang parang sala, bababa ho tayo. Narito po yung gas stove, yung burner na binabanggit sa atin ng kaanak ng mga biktima na sinindihan at siyang naging sinasabing ugat ng pagsabog. Ayon sa LPG Marketers Association o LPGMA, ang ganitong mga pangyayari mismo ang kanilang ikinababahala at iniiwasan. Ang main objective namin, dapat ang makuha ng consumer na cylinders yung tama. Unang-una, safe yung cylinders. Marami pa rin tayong nakikitang mga unsafe cylinders o mga scrap cylinders na nasa market pa o yung mostly yung mga walang marka. Kaya naman, sa tuwing nakatatanggap sila ng mga report tungkol sa mga hindi otorisadong planta, hindi sila nag-aatubiling ilapit ito sa mga otoridad. Tulad na lamang ng natuklasan nilang LPG refilling plant sa Bulacan na nagkakarga di umano ng iba't ibang tatak ng LPG kahit hindi sila otorisado. Naka-receive po kami ng complaint. Meron daw certain refilling plant na nagre-refill ng other brand na hindi naman sila authorized, which is illegal po. Nag-conduct ng series of test buy ang CIDG Bulacan. Ang pag-aksyon ng mga operatiba, nagkakarga di umano ang isang planta sa Bulacan ng iba't ibang brand ng LPG kahit hindi otorisado. For example, brand A ako, brand A lang yung dapat kong refillan, wala nang iba. July 10, nakumpirma ng CIDG Bulacan ang impormasyon sa pamamagitan ng isang test buy. July 30, sa bisa ng ibinabang search warrant, kasama ang resibo, tinungubuli ng mga otoridad at LPGMA ang planta. Pagpasok sa loob, huli sa akto ang pagre-refill ng ilang tauhan ng planta sa samut-saring brand ng LPG. Pero, ang may-ari, todo tanggi. Ngayon wala po kaming kinakagar. Wala pa po sa amin. Dumating po rito hindi ko naman po alam na yan, nandun po ako.
Yung pong tao ko, bago lang po yan. Hindi po. Dapat sinabihan niyo po ang mga tao niyo po. Hindi nga po talaga. Hindi, Sinasabi ko sa kanila. ganito po, nandito na po tayo. Wala po kami po. Implement na namin po ha. Pakireceive mo na po. Sa korte nyo na po sabihin yan. Wala po. Binabawal ko po yan ako. Napakahigpit po kami dyan sa ligas. Pinagbabawal mo na tayo, dapat di ka po nagpapasok. At sa paglapit ng mga kawani ng LPGMA, napansin agad nila na luma at phase out na ang karamihan sa mga tangking ito. Reject mo yan. Wala na yan. Kasi kalawang na. Oo, corrugated na yan eh. Delikado makasabog sa bahay yan eh. Pinakadelikado yan, corrugated, gagawin mo ganyan. Parang magiging bago pero luma yung tangke. Pag sumabog yan, sino mo pagbintangan yan? Yun ang masakit. Kawawang taong bayan, di ba? Sa pakikipag-usap ng resibo sa may-ari ng planta, mariin niyang itinatanggi ang mga paratang laban sa kanya. Talaga yung amin lang tangki namin. Saka pinabawal namin yung mga brand na lahat na ibang brand hindi namin kinakargahan. Ilan yan, nagtanong pa nga siya kung ilan nakakargahan to sabi niya, tatlo lang. Hindi ko maalam na yun. Pero dahil sa nauna ng test buy na naganap at mga ebidensyang nakalap ng otoridad, arestado ang may-ari ng planta. Hinuli po kayo namin sa visa ng search warrant sa violation ng RA number 8293, Intellectual Property Code of the Philippines, Section 155. Matapos na mabasahan ng karapatan, isa-isa ng binaklas at kinumpiska ang mga gamit ng planta. Pagkatapos makarga ang mga gamit, dinala na ang mga ito kasama ang may-ari sa custodial facility ng CIDG Bulacan PFU. Ayon sa mga otoridad, ilang araw matapos ang operasyon, release for further investigation ang may-ari ng planta at sasailalim sa preliminary investigation ng kaso. Sa pakikipag-usap ng resibo sa Liquefied Petroleum Gas Marketers Association, ipinakita rin nila ang ilan sa mga dapat tandaan bago bumili at gumamit ng LPG. Kung yung consumer ay ang titingnan lang is yung body lang ng ating cylinder, hindi na nila mapapansin na unsafe na pala yung kanilang cylinder na napunta sa kanila. Ito naman pong cylinder na to, kung makikita natin dito, i-base natin sa weld na dapat ay sa gitna lang, pero ito meron pa sa baba at sa ibabaw, and then meron sa baba, and then meron sa gitna. So repair na po tong tangki na to. Ito ay hindi na rin po pwedeng sabihin nating safe pa na gamitin. Ipinakita rin ng isa nilang safety officer ang ilang safety precautions. So, ang tama, pagkabit, i-check natin muna kung ito po bang clip, no? Itong clamp ng ating hose ay mahigpit. Paliwanag niya ang LPG dapat ang unang pinapatay imbis na ang kalan para maiwasan ang hindi inaasahang pagsingaw o pagkalat ng gas. At sa oras na lumiyab ang tangke ng LPG, Kung makikita po natin, meron po siyang ventilation dito sa likod. Dalawa po yan, so kahit isang daliri lang po, pwede naman po siyang patayin. Pero nakatingin lang po tayo dapat dun. And then pwede rin po siya sa blanket. Babasa tayo ng blanket or kumot, then tatakpan. at panghuli, kapag may mapansin o maamoy daw na pagsingaw ng gas o fumes. Any electric po na connection na po pwede pong pag-createan ng ignition source ay huwag po tayo magbubukas and huwag po tayo magpapatay. Karamihan ng tahanan ay tangke ng LPG na ginagamit pang araw-araw. Kaya, paalala lamang, huwag tumangkilik ng kaduda-duda para hindi malagay sa kapahamakan. Humingi ng tulong sa resibo ang isang tiyuhin para maisalba ang pamangkin niyang di umano'y nakararanas ng verbal at emotional abuse mula sa kanyang amain. Bukod dito, nagdudulot din daw ng panganib sa mental health ng binatilyo ang bangayan daw ng kanyang amain at OFW na ina. Sa ganitong pagkakataon, sino ang nararapat na mag-alaga sa kanya? Sa closed-circuit television o CCTV na ito, makikitang tahimik na nakaupo at nanonood ng TV ang isang lalaki kasama ang isang batang lalaki sa loob ng kanilang bahay sa Binyan, Laguna. Pero ilang saglit pa, pumasok sa loob ng kwarto ang lalaki at nang lumabas, bigla na lang inambakan ng sipa ang batang lalaki. Ang isa pang binatilyong itatago namin sa pangalang Andre na naghahanda ng pagkain, tila patay mali siya lang sa nangyayari. Ang video na ito
Isa lang sa mga resibong idinulog ng mag-inang itinago namin sa pangalang sina Arnold at Glenda, hindi nila tunay na pangalan. Pinagmasdan ko po, sabi ko wala namang ginagawa yung maliit na bata. Tapos paglabas ng stepfather nila, akma siyang parang tatadyakan ganyan yung bata na wala namang ginagawa. So doon pa lang po, sabi ko, pati pamangkin ko may trauma na po. Kwento ni Glenda, malapit ang loob niya sa apong si Andre. Pero nang maghiwalay ang kanyang anak na lalaki at ang kinakasamang babae, inilayo na raw ng nanay si Andre sa kanila noong 2015. Siya po ay inalagaan ko mula 3 years old hanggang 7 years old. Noong ng 2015, yung April 7, kinuha yung bata. Hindi kami pwede lumapit kahit saan. Dahil wala pa sa gustong edad ang binatilyo at hindi kasal ang kanyang mga magulang, nasa puder dapat ng kanyang ina na si Aiza, hindi niya tunay na pangalan si Andre. Hirap daw silang mapapayag ang nanay ni Andre tuwing magpapaalam sila na makasama ang binatilyo. Pagka yung halimbawa, ihahatid na namin, nagkakasakit. Sabi, masakit ang ulo ko. Sabi ko, bakit? Nalulungkot ka na naman, ihahatid ka namin. Mama, pwede bang wag mo na kaming ihatid? Wag mo na akong ihatid. Hanggang nitong 2022, nagkaroon ng bagong kinakasama si Aiza na itinago namin sa pangalang Mark. Mula noon, nabalot na raw ng takot si Andre dahil sa dalas magalit ng kanyang amain. Itong last na umuwi siya, kumakain ako, sabi niya, Tatay, may recording ako. Akma po siyang magpapakamatay habang may hawak po siyang kutsilyo, nakatutok daw sa sarili ng lalaki. Kinakabahan po ako kasi parang hindi lang po siya yung gusto yung saksakan po, parang kami rin. Parang tatakot po ako na nanginginig po ako doon. Nito lamang July 2024, lumipad patungong Turkey si Aiza para magtrabaho bilang waitress. Naiwan si Andre sa bahay kasama ang kanyang amain. Dahil sa matinding pag-aalala, humingi na ng tulong si Andre sa ina at kapatid ng kanyang ama na isa ring OFW para kunin na siya sa Binyan, Laguna. August 8, 2024, kasama ang resibo, dumulog ang lola at tiyo ni Andre sa Violence Against Women and Their Children o Barangay Vauci Desk sa Binyan, Laguna. May recording siyang binigay sa amin. Dapat daw po ito may video kasi pinabura ng nanay. Kumuha ng kutsilyo, itinutok sa sarili niya habang nagmumura. Ang sa akin, ma'am, bilang tito, lahat sila tinuring kong anak. Never sila nakarinig sa amin ng ganon. Kahit sa mga magulang ko, wala. Ang masakit sa akin, yung pagkakamura niya. Ako na lang po pupunta doon sa bahay, tapos tanod namin, invite namin kung makakausap natin. Matapos ang pagdulog ng mag-ina, pumunta ang Barangay Vauci sa bahay kung saan nakatira si Andre at kanyang amain. Ilang saglit pa, nagpaunlak ang amain na magtungo sa barangay kasama si Andre. Pagdating sa barangay, si Andre hindi makausap ng maayos at tila nanginginig pa ang mga kamay. Ito na ang hinihingi mo sa Ano hinihingi mo sa akin? Dali ko po. Yan kasi hinihingi mo kay tatay. Opo nga, tabi ka kay Coco. Hanggang napaiyak na lang ang binatilyo sa takot na nararamdaman sa kanyang amain dahil sa pangyayari. Nagpa siya ang opisyal ng barangay na ihiwalay muna si Andre habang nag-uusap ang kanyang lola at amain nito. Habang nasa kabilang kwarto ang binatilyo, kinausap ni Glenda ang amain tungkol sa pagkuha kay Andre. Gusto mo mangyari, ma'am? Bakit hindi? Upo muna kayo, kuya. O, di ko tuloy po. Anak ko yan eh. Anak ko yan. Ano ka ba niya? Tawagan niyo po muna yung mami niya. Oo. Dahil sa pinakitang video ni Glenda at Arnold sa hindi maikakailang pagkatuliro ng binatilyo, nagdesisyon ang mga Vauci officer ng barangay na pansamantala munang ipagkatiwala ang bata sa puder ng kanyang lola. Kasi nakita ko yung bata na paglabas sa amin, tinatanong ko pa lang kung anong nangyari, nanginginig na siya. So it means, may nangyayaring hindi doon sa bata. Kung walang ganon, walang makakarating na sumbong at walang makakarating na ganito dito sa atin. Tinawagan na rin ng mga social worker ang nanay ni Andre na nasa ibang bansa para ipaalam ang pasya ng barangay. Pero si nanay, tila kinakampihan ang kinakasama. Hindi ko, syempre lahat naman po ng tao gano'n, hindi ko pa nagagalit. Ba't hindi nyo na po na tinuturing din po siyang anak? Hindi po kasi... Pinaasikaso din naman po siya. Ma'am, hindi po kasi ganun eh. Kasi po yung bata may karapatan niya bilang bata, ha? Yung Sige, ganito na lang po. ma'am, excuse me ma'am ha.
Yung pagmumura po ng boyfriend nyo ay ng kinakasama nyo or ng partner nyo ay hindi dapat. Ha? Kasi po yan ay emotional abuse po yun. Nag-usap din ang mag-inang sina Aiza at Anjay tungkol sa desisyon ng binatilyo na tumira kasama ang kanyang lola Glenda at Tito Arnold. Respeto naman, anak. Tapos ngayon magsusumpong ka dyan. Ano ba ginagawa mo? Ngayon ka magsasabi ngayon kung kailan nasa malayo ako. Kala mo hindi ako makakauwi agad-agad. Kaya hindi kita pinipigil. Ayoko nang malayo ka. Hindi mo ba alam yun? Sa pagintulot ng barangay Vauci officers ng Binyan, Laguna, naayuwiring sa wakas ni Glenda at Arnold ang binatilyo. 5 araw matapos ang pagkaharap sa barangay August 13, 2024 sa gabay ng social worker ng FAMI Laguna, muli naming kinamusta ang kalagayan ni Andre. Kamusta ka na ngayon? Okay naman po, may kalaro po ako. Tapos nagagawa ko po yung mga gusto kong gawin sa school. At mag-join sa organizations, mag-play ng sports po na hindi ko pa nagagawa doon. Hindi rin po nakakakulong sa bahay kasi pwede rin po kami lumabas, which is di ko pa nagagawa po sa kay mami. Papasalamat po ako sa GMA, sa lola at tatay ko po na tinulungan po ako makabalik po dito sa kaila daddy po. Dahil sa mga naranasang emotional at verbal abuse di umano ni Andre, inilapit din ng resibo ang binatilyo sa City Social and Welfare Development Office o CSWDO ng FAMI Laguna para matulungan maghilom. Anong gabay at tulong po ang inyong maibibigay dito sa bata para makuha niya ang buhay na he deserves? Unang-una po namin gagawin ay magkaroon po siya ng psychological test para po malaman namin kung ano po yung naging epekto po ng pag-aabuso nila ng kanyang stepfather. Habang patuloy pa rin ang paghahanap ng clinic ng CSWDO ng FAMI Laguna para sa gagawing psychological evaluation ng binatilyo, sasailalim muna si Anjay sa counseling at home visitation na gagawin ng mga social worker ng FAMI Laguna. Ang aming pong opisina ay mag-home visitation po sa kanya at magkakaroon din po siya ng counseling. August 13, 2024, nakapanayam ng resibo sa telepono ang nanay ni Anjay upang kunin ang kanyang panig. Ano masasabi ninyo na ang bata po, yung inyong anak ay sabihin na nating inalis po mula ho sa inyong poder at nasa kabilang partido po ngayon? Wala naman po akong magagawa kasi nakuha na nga po nila. Ano po ang reaksyon ninyo at na-involve po yung partner nyo ngayon tungkol dito sa di umano pang-aabuso ho na ginagawa niya sa inyong anak? Hindi naman po kasi ganung sinasabing pang-aabuso eh. Kasi kung pang-aabuso po talaga yan, nabubugbog po. Kasi naaalagaan naman po yan eh. Napagpaplansya ng uniform, napag-anuhan ng baon. Siguro mainitin na po talaga ulo niya pero wala pa ako nakikita na inaabuso siya. Ngayong nasa pangangalaga na ni Glenda ang kanyang apo, pangako raw niya na mas aalagaan at mapoprotektahan niya ang binatilyo. Anak, alam na alam mo kung kagano ka namin kamahal ni Papa, ng mga pinsan mo. Gagawin natin lahat para ikaw ay mapapunta sa mabuti. Sinisiguro rin daw nila na wala nang maririnig na masasakit na salita ang binatilyo at ibibigay nila ang nararapat na kalinga at atensyon para sa kanilang apo. Sama-sama nating ituwid ang tiwali at baluktot, itakwil ang maling gawi at modus na bulok. Walang ligtas ang abusado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ang resibo. Hanggang sa muli, ako po si Emil Sumangil. May aksyon, may ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso.